Mapagpalang araw na naman po mga kapatid. Ayan. Welcome uli sa aking munting channel. Ayan guys, salamat po pala sa inyong lahat lagi. Lagi ko kayong pasalamatan talaga. Sapagkat lagi kayong andyan na nanonood sa mga bidyong ginagawa ko o sa mga turo ko. Ayan guys, tawag yan. Hindi ko man kayo may isa-isang i-shout out. Kaya gawa rin na ang cellphone ko talaga ay maliit lang po ang kanyang storage. Ayan guys, pero kahit naman ganun, hindi po siya hadlang upang ihatid ko po sa inyo o ibalita ko po sa inyo o ituro ko po sa inyo ang magandang balita na nagmumula kay Ama. Ayan guys, magpatuloy tayo. Yan yung pag may time ako, gawa ko kayo ng isang video talaga na i-shout out ko kayong lahat isa-isa sa mga magagandang comment niyo po. God bless po, naway lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ang pagpapala ni Ama ay sumasa atin pong lahat. Ayan guys, magpatuloy tayo. Noon tapusin ko yung video ito upang maturuan ko na kayo guys, napakagandang sa mga tawag yan, sa mga susi na lagi kong tinuturo sa inyo kung paano nyo ito yun gamitin at ang summarize nun saan ba natin gagamitin. So ayan guys, patuloy tayo. So ayan, noon tinalakay natin ng medalyon na ito. Ayan guys, pwede nyo yan kunin nyo. Pwede nyo rin itong tawag yan kunin kasi protection ito. Ang ifata is pagbuksan mo ako ng biyaya, ng awa o ng pabor, aking Panginoon, pagpalain mo ako ang barukli. Yan guys. So ngayon dito naman tayo sa YHW. Ang S is SUGO, sugo po yan. Yan ang medalyon kasi ng sugo. Ang YH SH at saka WH ay ang ating mahal na Panginoong Yeshua o Yeshua. Ang 3 naman ay Trinity. Yan 3. Yan kasing nasa panaginip ko. 3, tapos 4. Yan ang for living, 4 na nilalang na buhay. Nandyan yan sa Revelation. Ang ox, ang eagle, ang lion at ang tao. Tapos ang 7 naman is yan po ang 7 arkanghel. Tapos ang 9 naman ay 9 highest Sabaoth armies of God, o mga mataas na tungkulan o mga general na mga anghel na sila upanim, cherubim, basta siyam yan sila lahat. Tapos ang 12 disciple at saka ang 24 na elder na nasa trono ni Ama. Tapos ang 47 naman guys, yan dyan tayo sa 47 muna. So, balik tayo guys. Ayan, sa 47 na yan ay may pinasa akong video niyan na equivalent name of Yeshua by sa litra na Yeshua, ang 47. Ang isa rin yan sa pinakamalagang kahulugan ng 47. At ang 47 ay nagsisimbolo rin po siya. Unang-una sa lahat ay simbolo po yan. Yan ang equivalent name ng pangmahal na Panginoong Hesus o Yeshua, 47. At ang 47 naman ay simusumbolo rin sa awit 47 na awit ng tagumpay sa lahat ng sa labanan ng mga hirang ng mga Diyos, ng hirang ng Diyos, sa lahat ng kanyang mga hirang at pinili na mga hari. Ayan, ang 47 naman ay sumisimbolo sa 4 na sulok ng mundo na 7 kontinente. At ang 7 naman, ang 47 is divided to 4 na city.
Unang-una ay ang pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos. Nasa Revelation din po yan. At ang pitong iglesia na sa pitong kontinente rin. At ang pitong arkanghel sa bawat iglesia na yon. At ang higit sa lahat, ang pitong tawag niyan, pitong arkanghel, pitong iglesia, kalimutan ko nata, may isang pito pa rito na na-miss ko. Basta andyan yan sa Revelation, mga kapatid, ang apat na city talaga. Ano pa ba? At saka yung pitong ang seven seal o ang pitong silyo. Yan ang pinakamahalaga rin ng pitong silyo. Nandyan yan. Kaya may 47. At saka rito naman alam naman natin ang Paternoster. Ang Sator. Yan ang Paternoster. Ama namin. Tapos ang YHWH, ayan din, nandyan din siya. Tapos ang Sator Repoteneto Perarotas ay pinatagpit-tagpit, pinagtay-tay, pinagdugtong-dugtong na pangalan na Paternoster ni Ama. Kaya naging Sator Repoteneto Perarotas sa panahon ng mga Christianity noon na mga martir, na mga Kristiyano. At ang password na yan ang ginagamit nila upang hindi sila malata na sila ay mga true Christian. Kaya may Sator Repoteneto Perarotas mula ancient sa kapanahonan hanggang ngayon dinadala pa rin yan. Yan ang pinakamahalagang susi din ng Ama namin. Ang ili naman ay yan din ang binanggit ng Panginoong Hesus. Yan ang ili doon sa cross na ili sa Baktani. Yan o mga gamit. Ang ili sumisimbolo po Diyos ko. Ang A plus o A cross O ay Alpha Omega po yan. Siyempre, hindi rin mawawala ang salbami. Yan po guys. So, ang YHWH na unang iyak ng sanggol, ang totoong basag talaga ng YHWH para sa kalaman ng lahat ay Yahuwah po yan. Yan ang iyak ng unang sanggol. Nang lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, yan ang kanyang binabanggit o yung kanyang iyak. Yahuwah, 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 Yahuwah. Iyak ng unang iyak ng isang sanggol na lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Yan guys, walang pinagmulang pangalan. So, narinig niyo po ba ako? Sa susunod, tatalakayin natin ang mga titulon ni Amang Yahuwah. Nasabi ko na po, yan talaga ang basag talaga. Kung kunin niyo ang alphabet ng unang Hebrew or ng ancient Hebrew, ay ang basag talaga ng YHWH is Yahuwah na sumisimbolo po sa unang iyak, sa iyak ng unang sanggol paglabas na sa kanyang sinapupunan. Yan talaga ang unang banggitin ng isang tao paglabas niya sa kanyang ina, ang Yahuwah. Pero alam niyo naman siya malaki yung sinasabi. O alam naman natin ang Diyos na taong yan, na iba sa pag-iisip ng tao ang pag-iisip niya ma. Kaya kinukonsider niya lang po yun mga kapatid. Ang Yahweh o anong klase ng mga titulo pang pangalan. Pero ang totoong pangalan talaga ni, ang basag niya talaga ng YHWH na yan ay Yahuwah po. So narinig nyo na po, pero ang Yahuwah na yan ay, that is a name of Jesus talaga. Yan ang kanyang pangalan. Pag pinagsama yan, ang secret name ng Trinity na nag-iisang Diyos, andyan yun yan sa Biblia. Hindi nilihim ni Ama. Nagkamali kayo mga kapatid, andyan yan. Pero kaya lang ba binawalan din ako, naibigay ko yun. Kayo magsaliksik. Hanapin niyo ang karyaan ni Ama. Tiyak is masusumpungan niyo ang tinago sa mga matatalino at marunong at mangmang. Kasi iba ang sinaliksik nila. Pero ang katotohanan talaga niyan, ang secret name na sinasabi niyo na pangalan ng Diyos. Sa kanyang pagdating na pinagsamang pangalan ng anak, pangalan ng Ama, ng anak at ng banal na Espiritu ay nag-iisang pangalan na nag-iisang Diyos.
na pinag-isa. Pero sa bagay, darating naman si Anghel Michael. Yan ang magsasabi sa inyo ng katotohanan sa pangalan na ni Ama. O nag-iisang Diyos sa araw na yan. Yan kasi nagpakita sa pangitain ni Daniel. O kung saan may sirado na ang grace o ang grasya ng Diyos, ihayag na niya sa mga pinili, sa mga hirang ang pangalan na yun. Upang ang sinumang lagi kong sinasabi, upang ang sinumang tumawag sa pangalan ni Ama, ayun ang tanda na siya'y pinili at hirang. Kaya linisin natin ang ating mga puso. Gagawa tayo ng mabuti upang matanggap natin ang pangalang yun. Upang sa pagdating ng araw ng kasakitan ay mahawakan natin ang pangalan na yun upang yun ang liligtas sa atin. Siguro hindi nyo pa ako maiintindihan, pero may araw rin pag-ibigay na ng banal na Espiritu sa inyong mga puso ang pangalan ni Ama. Diyan yung masasabi na tama pala si Bro Prince. Kasi ang pangalan na yan, nandito na po yan sa akin. Pero bawal po talaga ako na ibigay. Kayo magsaliksik, andyan lang po yan sa banal na aklat ni Ama. Hindi niya binago, hindi niya nilihim. Salamat po hanggang sa muli.